Hindi siya nagsalita kahit isang salita mula noong gabing nagbago ang lahat sa loob ng hukuman. Ang kanyang katahimikan ay may kapangyarihang humubog sa kinabukasan ng isang mapanganib na lalaki. Ngunit nang bigyan niya ng bahagya, halos di mapansing senyas, ang kanyang aso, may nangyaring lubos na hindi inaasahan. Agad na itinigil ng hukom ang paglilitis. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming kwento tulad nito at mag-iwan ng komento sa ibaba kung saan ka nanonood mula. Ang Bellwood ay isang maliit na bayan na nakatago sa mainit at mahalumigmig na gitna ng Louisiana. Isa itong lugar kung saan dahan-dahang gumagalaw ang pagbabago, kung saan taon-taon ay pamilyar pa rin ang mga mukha at ang hangin ay laging may bahagyang amoy ng magnolia at punong cypress. Tahimik ang mga kalye, magkakalapit ang mga pamilya at kilala ng lahat ang isa't isa. Malaya ang mga batang naglalaro sa ilalim ng mapanuring mata ng kanilang mga magulang at kapitbahay. Pero sa tahanan ng pamilyang Perez, may kakaiba ng nararamdaman nitong mga nakaraang linggo. Ang dati masigla at puno ng tawanan na bahay ay naging malamig at tahimik. Parang may mabigat na aninong bumalot dito. Si Natalia Perez, 7 taong gulang, ay dating puno ng sigla. Ang kanyang halakhak ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay habang tumatakbo siyang nakayapak sa bakuran, umiikot-ikot sa malambot na damuhan. Lagi siyang may dalang enerhiya sa bawat silid, madalas nagsasalita sa sarili habang nagdodrawing o bumubulong ng mga kwentong gawa-gawa sa kanyang mga stuffed toys bago matulog. Hindi siya natatakot sa dilim at hindi rin siya nag-aatubiling tumakbo sa gilid ng kalsada kapag dumaraan ang ice cream truck. Pero ngayon, tila nagbago na ang lahat sa kanya. Isang buwan na ang nakalipas, may isang kakilakilabot na pangyayaring naganap sa loob ng kanilang bahay, isang pangyayaring kumuha sa boses ni Natalia. Labis na malinaw pa rin sa alaala ni Romina Perez, ang kanyang ina ang gabing iyon sa paraang nagpapakilabot sa kanyang katawan. Galing siya sa late shift sa ospital, inaakalang matutulog na si Natalia. Ngunit napansin niyang bahagyang bukas ang pinto sa harapan ng bahay at hindi nakakandado. Mabilis ang tibok ng puso niya habang tumatakbo papasok, tinatawag ang pangalan ng anak. Ilang minuto ang lumipas bago niya nakita si Natalia, nagtatago sa loob ng aparador, nakayakap sa sariling tuhod, nanginginig. Yinakap siya ni Romina, pilit siyang pinakalma, binubulong na ayos lang ang lahat. Ngunit hindi nagsalita si Natalia, nakatingin lang siya sa kawalan, malalaki ang matang walang buhay. Hindi niya sinabi kung ano ang nangyari, hindi rin niya sinabi kung sino ang nandoon. Dumating ang mga pulis at nagsiyasat sa bahay, naghahanap ng palatandaan na may pumasok o may ninakaw. Pero walang basag na bintana, walang yapak, walang kaguluhan, walang kahit anong ebidensya, walang nawawala at walang bakas ng sinuman. Sa huli, nagkatinginan na lang ang mga pulis. Dahil sa kawalan ng ebidensya at pahayag mula kay Natalia, wala silang magawa. Na-file ang report bilang isang posibleng maling alarma at ilang araw lang, nakalimutan na ito ng buong bayan. Pero si Natalia hindi. Simula noong gabing yon, tumigil na siyang magsalita, tumigil sa paglalaro, tumigil sa pagguhit, at sumasagot lamang kung talagang kinakailangan. Halos hindi siya kumain at hirap siyang makatulog. Sinubukan ni Romina ang lahat, binasahan siya ng paboritong libro, ibinigay ang kanyang stuffed bunny, binigyan ng maligamgam na paligo, kinakantahan ng lullaby, ngunit walang gumana. Dahan-dahang nawawala si Natalia sa kanyang katahimikan, lumalayo sa lahat ng bagay at tao. Pagkatapos may bagong ugali siyang ipinakita. Tuwing gabi matapos siyang maihiga, tahimik siyang bumabangon at umuupo sa may bintana. Idinidikit niya ang kanyang noo sa salamin, mahigpit na nakahawak sa frame at nakatingin sa madilim na bakuran. Una itong nakita ni Romina nang hindi inaasahan. Bumangon siya para uminom ng tubig at napansing bahagyang bukas ang pinto ni Natalia. Sa loob, nadatnan niyang nakaupo ito,
Nakatingin sa bakurang sinisinagan ng buwan. Walang ekspresyon ng mukha, mabagal at mababaw ang paghinga at nakatikom ang maliliit na kamay. Maingat niya itong binuhat pabalik sa kama, hinaplos ang buhok hanggang makatulog. Pero naulit ito kinabukasan at kinabukasan pa. Sa una, iniisip ni Romina na baka hindi lang mapakali si Natalia o baka may hinahanap o hinihintay. Marahil ang amang hindi niya kailanman nakilala o sagot na hindi niya maipaliwanag. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, lalong lumalala ang kanyang pangamba. Hindi lang basta nanonood si Natalia, parang may inaabangan siya. Ang tahimik at kakaibang inaasahan ay nagsimulang tumakot kay Romina. Paulit-ulit niyang sinecheck ang mga kandado, isinara ang mga kurtina at iniwan ang ilaw sa porch kahit halos hindi nito naaabot ang mga punong nasa dulo ng bakuran. Ngunit nanatili ang takot. Matagal nang hindi interesado ang mga pulis. Wala raw krimen. Tinawagan muli ni Romina ang istasyon. Nang isang umagay nakita niyang bukas ang gate kahit siguradong isinara niya ito. Wala pa ring natagpuan. Isa lang ang tila seryosong nakikinig sa kanya, si Detective Nestor Herrera. Siya ang namuno sa investigasyon noong gabi ng insidente. Kahit kapos din sa ebidensya, tila may hindi ito makalimutan tungkol sa kaso. Isang linggo ang lumipas, bumisita si Herrera sa bahay nila Romina. Magkasama silang umupo sa mesa habang pinagtimpla siya nito ng kape. Tahimik siyang nakinig habang ikinuwento ni Romina ang lahat ng nangyari mula nung gabing yon. Wala pa rin siyang nasabi kahit isang salita, bulong ni Romina habang mahigpit na hawak ang kanyang mug ni isang bulong. Gabi-gabi, tinititigan lang niya yung bintana. Lumapit si Herrera. Sa tingin mo ba may hinihintay siya? Nagdalawang isip si Romina. Sa tingin ko natatakot siya. Tumingin si Herrera sa may hallway kung saan nakakulubot si Natalia sa sofa. Hawak ang isang picture book pero tila wala sa ulirat. Alam kong parang kakaiba, dagdag ni Romina. Binababa ang boses pero nararamdaman ko may mali. Hindi lang to guni-guni niya. May taong nandoon nung gabing yon, may nanonood sa kanya. Hindi siya pinagtawanan ni Herrera. Tumango ito at ibinaba ang tasa. Ang problema, kung walang pahayag mula sa kanya, tali ang mga kamay ko. Kung pwede lang sana niyang sabihin sa atin, hindi niya kaya, mabilis na sabat ni Romina umiiling. Ayaw niya. Napabuntong hininga si Herrera at hinimas ang kanyang panga. Muling tumingin kay Natalia, tila nag-iisip. Nasubukan mo na ba ang therapy? Tanong niya. Yung may espesyalidad sa trauma, lalo na sa mga bata. Nasubukan ko na, mahinang tugon ni Romina. Pero ayaw din niyang magsalita sa kanila. Ang sabi nila, ito raw ay selective mutism, isang reaksyon sa trauma. Dahan-dahang tumango si Herrera, tila malalim ang iniisip. Baka kasi hindi salita ang kailangan. Napakunot ang noo ni Romina, litong-lito. Anong ibig mong sabihin? May iba't ibang paraan para maramdaman ng mga bata na ligtas sila. Mahinahong sagot niya. Minsan, ang paghilom ay hindi nagsisimula sa mga salita. May kung anong kakaiba sa tono niya, maingat, ngunit puno ng kahulugan. Buong gabing hindi na makatulog si Romina kakaisip tungkol dito. At pagdating ng katapusan ng linggo, buo na ang kanyang pasya. Bilang isang inang mag-isa sa buhay, sanay na si Romina sa paggawa ng mahihirap na desisyon. Bawat pagpili ay may kaakibat na bigat at panganib. Hindi siya maaaring magpadalos-dalos pagdating sa kapakanan ni Natalia. Ngunit matapos ang usapan nila ni Detective Herrera, may nabago sa kanya. Hindi na nakakatulong ang paghihintay. Hindi na naaabot ng salita ang kanyang anak. At sa bawat gabi na nakikita niyang nakaupo si Natalia sa tabi ng bintana, tahimik at malayo ang tingin, mas lalong lumalalim ang kanyang pangamba na unti-unti nang nawawala ang kanyang anak.
Hindi kailanman pumasok sa isip ni Romina ang pagkakaroon ng therapy animal, ngunit matapos ang ilang oras ng pagbabasa ng mga kwento at pag-aaral online, nagsimula siyang mag-isip baka ito ang kailangan ni Natalia. May kakaibang koneksyon ng mga hayop sa tao, lalo na kapag hindi sapat ang mga salita. Baka ang isang aso ang makapagbigay ng aliw at kaligtasan na hindi maibigay ng kahit sino. Baka ito ang makagabay sa kanya pabalik mula sa katahimikang kinalulubluban niya. Isang linggo, matapos ang pag-uusap nila ni Herrera, nagpa-schedule si Romina ng pagbisita sa isang espesyal na center na nagsasanay ng support dogs para sa mga taong galing sa trauma. Ito'y nasa labas ng bayan, lagpas sa malalawak na bukirin at makakapal na kagubatan. Habang pumarada siya sa graba ng parking lot, sumulyap siya sa salamin at tinignan si Natalia. Tahimik ang bata sa kanyang booster seat. Nakapatong ang mga kamay sa kanyang kandungan at malayo ang tingin. "Nandito na tayo, anak," mahinang sabi ni Romina. Hindi sumagot si Natalia. Katulad ng palagi, maingat siyang inabot ni Romina, hinaplos ang kamay nito at binuksan ang seatbelt bago bumaba sa ilalim ng mainit at gintong hapon. Tahimik ang lugar ng pasilidad. Napapaligiran ito ng matataas na bakod at may malawak na espasyong nilalaruan ng mga aso o di kaya'y sumusunod sa mga utos ng kanilang tagapagsanay. Habang papasok sila sa may porch, isang babae ang lumapit sa kanila. Matatag ang lakad at may mabait na mga mata. Tila nasa huling bahagi na ng kanyang 4 "Ikaw si Romina, tama?" Bati niya sabay abot ng kamay. "Ako si Dr. Alison Vaught, tayo ang nagkausap sa telepono." Tumango si Romina. "Maraming salamat po sa oras ninyo." Lumipat ang tingin ni Dr. Vaught kay Natalia at bahagyang lumambot ang ekspresyon. Hindi siya yumuko o nagsalita sa matinis na boses na madalas ginagawa ng mga taong pilit makipag-ugnay sa bata. Sa halip, ngumiti lang siya at tinuro ang pinto. "Tara sa loob." Maliwanag at malinis ang loob ng center. May halimuyak ng antiseptic na nahahalo sa amoy ng mga alagang aso. Sa mga dingding ay nakasabit ang mga larawan ng mga bata kasama ang kanilang therapy animals. Mga mukhang puno ng tiwala, tawa at tahimik na saya. "Marami kaming batang tinutulungan dito," paliwanag ni Dr. Vaught habang naglalakad sila sa hallway. Iba't iba ang pinagdadaanan, may PTSD, may anxiety, may autism. Sanay ang mga aso naming tumulong sa emosyonal at pisikal na aspeto. Huminto sila sa harap ng isang malaking silid na puno ng natural na liwanag. Ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisame at tanaw ang bakuran kung saan nagsasanay ang mas marami pang aso. Sa loob, may ilan na nakahiga sa malambot na kutsyon habang ang iba'y abala sa pagsunod sa utos ng kanilang handlers. "Nabanggit mong may selective mutism, si Natalia," dagdag pa ni Dr. Vaught, tumingin sa batang tahimik na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. "May interes ba siya sa mga hayop kahit dati pa?" Sandaling nag-isip si Romina. Noong mas maliit pa siya, mahilig siyang manood ng puppy videos at noong 3 taon siya, may stuffed dog siyang laging bit-bit. Ngumiti si Dr. Vaught. "Magandang palatandaan yan." Pindot niya ang isang button sa may pinto. Ilang sandali pa, dumating ang isa pang trainer na may kasamang malaking German Shepherd sa leash. "Ito si Kimbo, aniya. Dati siyang police dog." Napalalim ng hinga si Romina, kahanga-hanga ang aso, matangkad at matipuno, ang balahibo'y halo ng itim at kayumanggi. May mahabang pilat sa gilid ng katawan nito, isang bakas ng buhay na minsang puno ng panganib. Umupo ito ng tuwid, nakaangat ang tainga, matalim at matatag ang mga mata. "Nasugatan siya habang nasa duty," paliwanag ni Dr. Vaught. "Pinrotektahan niya ang handler niya mula sa saksak. Nabuhay siya pero pinaritiro ng mas maaga. 1 taon na siyang kasama namin, tumutulong sa mga batang dumaan sa matitinding pagsubok." Tumingin si Romina kay Natalia. Hindi alam kung ano ang aasahan. Tahimik pa rin ang anak, hindi gumagalaw pero may kakaiba.
Nakatuon ang kanyang tingin kay Kimbo. Hindi siya lumalayo, hindi siya nagtago. Sapat na ang maliit na pagbabagong iyon. Lumuhod si Doktor, Vought sa tabi ng aso at mahinahong nagutos, "Stay!" Nanatiling walang galaw si Kimbo, sinulyapan si Natalia, ngunit hindi lumapit. Pagkatapos ay humarap si Doktor, Vought sa bata. "Magaling siyang makinig," sabi niya ng dahan-dahan. "Kung gusto mong lumapit siya, itaas mo lang ang kamay mo." Tahimik, mahabang katahimikan, walang gumalaw. Ramdam ni Romina ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Pagkatapos, dahan-dahan maingat, iniangat ni Natalia ang kanyang munting kamay. Ang galaw ay mabagal pero malinaw. May intensyon. Tumango si Doktor, Vought kay Kimbo. Lumapit ang aso. Isang hakbang, dalawa, tatlo. Nang maramdaman ni Natalia ang mainit na hininga nito sa kanyang palad, hindi siya umatras. Sa halip, banayad na gumalaw ang kanyang mga daliri, bahagyang lumapat sa malambot na balahibo ng aso. Ito ang unang pagkakataon na kusang lumapit si Natalia sa kahit sino mula noong gabing nagbago ang lahat. Napaluha si Romina. Napahawak siya sa kanyang bibig habang tahimik na pinapanood ang tagpong iyon, labis ang damdaming bumalot sa kanya. Hindi lang ito basta sandali. Ito ay simula ng isang bagong pag-asa. Ngumiti si Doktor, Vought ng marahan. "Magaling ka, Natalia. Gusto ka na agad ni Kimbo." Hindi nagsalita ang bata, pero hindi rin siya umurong. Para kay Romina, sapat na ang progresong iyon. Pagsapit ng pag-alis nila sa center, nakaupo na si Kimbo sa tabi ni Natalia sa likod ng kotse, kalmado at alerto. Hindi pa rin nagsalita o ngumiti ang bata, pero may nabago. Isang tahimik, ngunit makahulugang pagbabago. At sa kauna-unahang pagkakataon sa napakatagal na panahon, pinayagan ni Romina ang sarili niyang makaramdam ng kaunting pag-asa. Gabing iyon, inasahan ni Romina na muling magsasara si Natalia sa kanyang sarili tulad ng dati tuwing may bago o hindi pamilyar. Pero sa kanyang pagkabigla, hindi nagtago si Natalia. Sa halip, umupo siya sa sahig ng sala sa tabi ni Kimbo, marahang hinihimas ang pilat sa gilid ng katawan ng aso. Nanatiling tahimik at hindi gumagalaw si Kimbo. Hinahayaan si Natalia na galugarin ang kanyang balahibo. Paminsan-minsan lamang pumapaspas ng tainga kapag umuugong ang bahay. Nang oras na para matulog, naghintay si Romina sa may pintuan ng kwarto ng anak. Hindi alam kung ano ang aasahan. Kusang umikot si Kimbo at humiga sa paanan ng kama, walang kahit anong utos. Si Natalia naman ay sumampa sa kama at humiga ng tahimik. Pero ngayon, hindi siya tumalikod sa dingding tulad ng dati. Sa halip, humiga siyang nakatihaya, nakatingin sa kisame habang ang kamay ay marahang nakapatong sa gilid ni Kimbo. At gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakatulog siya nang hindi tinititigan ang bintana. Nagpuyat si Romina sa kusina, hawak ang tasa ng tsaa, pinapakinggan ang katahimikan. Hindi niya alam kung ito na ba ang sagot, kung isang aso nga ba ang makagagamot sa sugat na dala ng kanyang anak. Pero ito ay isang bagay, at sa ngayon, sapat na ang isang bagay. Mula nang dumating si Kimbo, naging mas tahimik ang mga gabi. Bagaman nagigising pa rin si Romina sa kalagitnaan ng gabi, nakasanayan na ito ng kanyang katawan dulot ng linggo ng pag-aalala, hindi na niya naabutan si Natalia sa tabi ng bintana. Sa halip, sa bawat pag-check niya, natatagpuan niya ang kanyang anak sa ilalim ng kumot, ang kamay ay nakapatong pa rin kay Kimbo na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Dapat sana'y nakaluluwag yun ng dibdib. Isang senyales na gumaganda na ang kalagayan. At sa loob ng ilang araw, naniwala si Romina na baka nga totoo. Hindi pa rin nagsasalita si Natalia, pero hindi na siya natatakot sa malalakas na tunog. Nagsimula na rin siyang kumain kahit kaunti at hindi na siya napapaurong kapag inaabot siya ni Romina.
Ang nagbibigay ng pinakamatinding pag-asa kay Romina ay ang paraan ng paghawak ni Natalia kay Kimbo. Hindi basta hawak, kundi may tiwala. Minsan, hinahaplos niya ang balahibo ng aso na parang doon siya kumakapit. Parang iyon ang nag-uugnay sa kanya sa mundong ginagalawan. Minsan naman, kapag akala niya walang nakakakita, isinasandal niya ang kanyang mukha sa tagiliran ni Kimbo at ipinikit ang kanyang mga mata. May mga araw pa nga na matatagpuan ni Romina si Natalia sa sahig, hawak ang mga krayola, nagdo-drawing. Palaging pareho ang guhit, si Natalia at si Kimbo magkatabi sa bakuran. Walang background, walang salita, sila lang dalawa. Pero may matibay na damdamin sa mga guhit na yon. Hindi matinag, matatag. Hanggang sa isang linggo matapos dumating si Kimbo, bigla na namang nagbago ang lahat. Nagising si Romina sa isang malalim at mababang unggol na gumugulong sa loob ng bahay. Agad siyang napabangon, kumakabog ang dibdib. Tahimik ang paligid, tanging ugong ng ref at huni ng hangin sa labas ang maririnig. Pero muling umungol si Kimbo, mababa, matatag at may babala. "Kimbo!" Tawag ni Romina, agad na bumangon mula sa kama. Ang mga paay lumapat sa malamig na sahig. Bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Natalia. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kabay unti-unting tumitindi sa kanyang dibdib. Sa maliit na siwang, nakita niya si Natalia nakatingin sa bintana na babalutan ng maputlang liwanag mula sa ilaw sa labas. Nakakuyom ang mga kamay sa gilid. Hindi siya gumagalaw. Sa tabi niya, naninigas si Kimbo, alerto ang bawat kalamnan. Nakatayo ito, nakaangat ang balahibo, ang mga taingay nakatutok at ang kanyang ungol ay tuloy-tuloy. Sinundan ni Romina ang direksyon ng tingin nila. Sa labas, halos hindi makita. May anino sa may bakuran, malapit sa bakod. Isa lamang itong silweta sa dilim, pero malinaw. May tao sa labas, nanonood. Sandaling natigilan si Romina sa takot, pagkatapos ay gumalaw ang kanyang katawan sa pamamagitan ng likas na instinct. Dinampot niya ang lampshade sa tabi ng kama at binuksan ito. Bumaha ng ilaw ang buong kwarto at agad na kumilos ang anino sa labas. Mabilis. Nawala ito sa dilim bago pa man niya ito masilayan ng maayos. Tahol ni Kimbo ang bumasag sa katahimikan, matalim at malakas. Sapat para kilabutan si Romina. Hindi kumilos si Natalia, nakatingin lang siya sa bakanting bakuran. Agad siyang nilapitan ni Romina at hinila palayo sa bintana, nanginginig ang mga kamay. "Natalia, anak, ayos ka lang ba?" Hindi sumagot si Natalia. Tahimik ang kanyang paghinga, kalmado pa nga, pero ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa lugar kung saan naroon ang anino. Kinuha ni Romina ang kanyang telepono, nanginginig ang mga daliri at tumawag. Dumating ang mga pulis sa loob ng 15 minuto. Ngunit pagdating nila, wala ng tao sa bakuran, walang bakas ng yapak, walang palatandaan, tanging ang pakiramdam na may nanonood nga. Sinuri ng mga pulis ang mga kandado, nilibot ang paligid at pinailawan ng mga puno sa likuran. Pero gaya ng dati, walang ebidensya, walang sagot, tanging salita ni Romina at katahimikan ni Natalia. Si Detective Herrera ang huling dumating. Isang tingin pa lang sa mukha ni Romina, alam na niyang may nangyaring masama. "Ikwento mo sa akin ang lahat," mahinang sabi niya. Isinalaysay ni Romina ang lahat, ang unggol ni Kimbo, ang aninong nasa labas, kung paano ito biglang nawala nang buksan niya ang ilaw. Tahimik na nakinig si Herrera. Paminsan-minsan ay sumusulyap kay Natalia na nakaupo sa sofa. Si Kimbo ay nasa paanan niya, nakabaon ang mga daliri ng bata sa balahibo nito. "May nakita ka pa bang iba?" tanong niya. Umiling si Romina, "Masyado ng madilim." Bumuntong hininga si Herrera, hinimas ang batok. "Hindi man sapat, pero may laman na to." "Babalik sila," mahina niyang sabi. Hindi siya pinabulaanan ni Herrera.
Sa halip, inilabas niya ang kanyang notepad at may sinulat. Maglalagay ako ng security camera, sabi niya. Kung may nanonood, kailangan natin silang makita. Tumango si Romina, napakabigat ng dibdib. Halos 3:00 na ng umaga nang umalis ang mga pulis. Nilok ni Romina ang lahat ng pinto 2 beses at sinuri ang bawat bintana ng 3 ulit. Sa kama, bagamat ubos ang lakas at puno ng kaba, pinakinggan niya ang banayad na paghinga ni Kimbo sa baby monitor na nakakabit sa kwarto ni Natalia. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ang aso, naramdaman niya ang matinding pasasalamat na nandoon ito. Kinabukasan, iba si Natalia. Hindi siya natakot, hindi siya umiyak, pero may bigat sa kanyang kilos. Maingat siyang kumilos, tahimik. Habang kumakain ng almusal, paulit-ulit na sumusulyap si Natalia sa bintana. Hinawakan siya ni Romina sa balikat. Hindi siya lumayo, pero hindi rin siya tumugon. Matapos kumain, kinuha ni Natalia ang kanyang krayola at papel. Tahimik siyang pinanood ni Romina gaya ng nakagawian. Sa una, katulad lang ito ng mga nakaraang guhit, si Natalia at si Kimbo magkatabi sa bakuran. Pero may nagbago, may ikatlong hugis sa papel, isang aninong nakatayo malapit sa bakod. Nanonood, nanikip ang dibdib ni Romina. Napakapit siya sa gilid ng mesa. At si Kimbo na nakahiga sa tabi ng upuan ni Natalia ay biglang tumingala. Nanonood rin siya. Sa labas maliwanag ang araw at walang ulap sa langit, ngunit hindi maalis ni Romina ang pakiramdam na may kung sino o anong bagay na naroon pa rin nakatago sa likod ng mga puno. Sa kaibuturan ng kanyang damdamin, alam niya ang totoo. Hindi pa ito tapos. Kinabukasan, bumalik si Detective Herrera. Ngayong kasama na ang isang technician. Tahimik ang lalaki, payat at mabilis kumilos. Inakyat niya ang harapan ng bahay at ikinabit ang isang maliit na kamera sa itaas ng pintuan. Isa pa ang inilagay sa likuran. Nakaharap sa bakuran, nakatayo si Romina sa may porch, nakayakap sa sarili habang pinapanood ang bawat galaw. Motion activated, sabi ni Herrera habang inaayos ng technician ang settings. Makukuhanan ng video ang kahit anong gumalaw sa loob ng 30 talampakan. Kapag bumalik siya, makikita natin siya. Tumango si Romina pero nananatiling mahigpit ang dibdib niya. Hindi pa rin bumibitaw ang kaba. Sumulyap si Herrera sa bahay, sa bintana ng kwarto kung saan tumayo si Natalia kagabi. Wala siya roon ngayon pero malinaw pa rin sa isipan ang imahe niya, naliligo sa malamlam na ilaw, nakatitig sa kadiliman. Subukan mong panatilihing normal ang lahat, mahinahong sabi ni Herrera. Huwag mong ipakita sa kanya na natatakot ka. Huminga ng malalim si Romina. Ewan ko kung may napapansin pa nga siya. Pero pareho nilang alam, nakikita ni Natalia ang higit sa inaakala ng iba. Gabing iyon, nilibot ni Romina ang bawat silid, ininspeksyon ang lahat ng kandado sa pangalawang pagkakataon. Isinara niya ng mahigpit ang mga kortina at tumigil sa harap ng pinto ng kwarto ni Natalia. Sa siwang ng pinto, nakita niya ang banayad na ilaw ng nightlight. Si Kimboy nakakulubot sa paanan ng kama, ang mga taingay kumikibot sa bawat maliit na tunog. Mukhang payapa, parang ligtas. Pero alam ni Romina na hindi iyon totoo. Sinubukan niyang matulog pero hindi siya mapakali. Ang bawat langit-tingit ng bahay, bawat huni ng hangin ay nagpapakaba sa kanya. Sa labas, umaaling-aungaw ang kuliglig, ngunit sa loob ng bahay, ang katahimikan ay parang kumakain sa kanya. Sa huli, nanaig ang pagod. Nahulog siya sa isang mababaw at magulong tulog, puno ng madidilim na anyo at mga bulong na hindi niya maunawaan. Hanggang sa narinig niya ang tahol, malakas, matalas, biglaan, napabangon si Romina. Kimbo! Mabilis ang tibok ng puso niya habang hinila ang kumot at lumabas ng kwarto. Bukas na naman ang pinto ni Natalia. Sa loob, si Kimbo ay nakatayo sa may bintana. Matigas ang tindig, mababa at marahas ang ungol.
Nakaangat ang balahibo niya at ang kanyang labi ay nakangisi, ipinapakita ang matatalim na ngipin. Nakatayo si Natalia sa tabi niya, mahigpit ang hawak sa kwelyo ng aso. Mabilis kumilos si Romina. Tumakbo siya sa loob ng silid at sinundan ng tingin ni Kimbo palabas ng bintana. At nandoon nga, isang figura nakatayo lang sa labas ng saklaw ng porch light, hindi gumagalaw. Nanonood, nanlamig ang dugo ni Romina. Hindi na siya nag-isip, dinampot niya ang lampshade at binuksan ito. Agad na lumiwanag ang kwarto. Gumalaw ang figura pero hindi kaagad. Sandali pa itong nanatili ron, nakatitig, nanonood sa kanila. Nanonood sa kanya. Pagkatapos, bigla na lang itong tumalikod at nawala sa likod ng mga puno. Tahol si Kimbo, malakas, galit na galit, handang lumundag palabas ng bintana kung hindi siya hawak ni Natalia. Hinila ni Romina ang kanyang anak papalayo, niyakap ito ng mahigpit. Nanginginig ang mga kamay niya habang dinampot ang telepono. Sinagot ni Herrera sa ikalawang ring. Bumalik siya, bulong ni Romina. Halos hindi mabuo ang mga salita. Paparating na ako. Dumating ang mga pulis sa loob ng ilang minuto. Sumuyod ng liwanag ang buong bakuran, gumalaw ang mga flashlight sa likod ng mga puno. Tahimik, ngunit mabilis ang mga galaw ng mga pulis, sinisilip ang bawat sulok. Pero gaya ng dati, wala pa rin. Walang bakas, walang basag, walang pagpasok, tanging ang nakapanghihilakbot na kawalan. Nakatayo si Herrera sa porch, nakatawid ang mga braso habang pinapanood ang footage mula sa kamera. Kita roon ang anino, nakatayo malapit sa bakod, sapat na malinaw para patunayang totoo, ngunit malabo para makilala. Sinusubok niya kayo, sabi ni Herrera, sa wakas. Gusto niyang malaman kung hanggang saan siya makakalapit bago kayo bumigay. Napalunok si Romina. Ano bang dapat kong gawin? Sumulyap si Herrera sa loob ng bahay. Sa loob, nakaupo si Kimbo sa paanan ni Natalia, alerto. Nakatayo ang bata sa tabi niya, may hawak na kung anong bagay sa kanyang dibdib. Ano yung hawak niya? Tanong ni Herrera. Lumapit si Romina at marahang kinuha ang papel mula sa kamay ni Natalia. Kumislot ang tiyan niya habang tinitingnan ito. Isa na namang guhit, si Natalia at si Kimbo. Ang bintana at ang figura sa may bakuran. Pero may bago, isang detalye na nagpapatindig ng balahibo. May kamay na ang figura at sa kamay na iyon ay may mahabang, tagpi-tagping pilat. Humigpit ang hawak ni Romina sa guhit. Lumapit si Herrera, mababa ang boses at seryoso. Naalala niya. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, ang takot sa loob ni Romina ay nagbago. Nandun pa rin ito, pero may bagong damdaming sumibol. Isang pahiwatig. Sa mesa ng kusina, sa pagitan nila, nakalatag ang guhit. Matingkad ang mga kulay laban sa puting papel. Si Kimbo sa kulay kayumanggi. Ang porch light na dilaw ang liwanag at ang figura na kulay itim. Pero ang pinakakitang-kita ay ang pilat, parang lagda dumaan sa kamay ng figura. Pinanood ni Herrera ito, dahan-dahang tinatapik ang mesa gamit ang mga daliri. Wala siyang ipinapakitang emosyon sa mukha, pero alam ni Romina, hindi ito gawa-gawa lang ng isang bata. Nakita ni Natalia ang pilat na iyon. May koneksyon ito sa kung saan, sa nakaraan. Tumayo si Herrera, bumuntong hininga. Kung nagsisimula na siyang makaalala, may lalabas na. Tumingin siya kay Romina. Kailangan na nating sundan ito. Ngayon, sumulyap si Romina patungo sa sala kung saan nakaupo si Natalia sa sahig kasama si Kimbo. Banayad na gumagalaw ang maliliit niyang daliri sa balahibo ng aso na para bang iniisip niya habang hinahaplos ito. Nanatiling hindi gumagalaw si Kimbo, laging alerto, ang mga taingay kumikibot sa bawat ingay, gaano man ito kaliit. Naging kasama na siya ni Natalia sa lahat ng bagay, ang katahimikan sa gitna ng mundong hindi naligtas. Paano natin siya mahihikayat na sabihin pa ang alam niya? Tanong ni Romina, bakas ang pag-aalala sa kanyang tinig. Hindi siya magsasalita, sagot ni Herrera, ni isang salita.
Sandaling natahimik siya bago idinugtong ng maingat, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi siya nakikipag-ugnayan. Sinundan ni Romina ang tingin nito patungo sa mesa sa kusina, lalo na sa pinakabagong guhit ni Natalia. Nandoon ang mga sagot, hindi sa kanyang mga salita, kundi sa kanyang ipinapakita. Kinabukasan, naupo si Romina sa tapat ng kanyang anak sa kusina. Marahan niyang isinuksok ang isang blangkong papel sa harap nito, kasunod ng isang kahon ng Crayola. Tumingin si Natalia sa kanya, tapos kay Kimbo, na nakaupo sa tabi ng upuan niya na parang tahimik na tagapagbantay. Saglit na nag-alinlangan ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga Crayola bago niya kinuha ang kulay itim at nagsimulang gumuhit. Sa simula, pamilyar ang eksena. Siya, si Kimbo, ang bakuran at ang madilim na figura na nakatanaw mula sa malayo. Ngunit pagkatapos ay may bago siyang idinagdag. Gumuhit si Natalia ng isang van. Napasinghap si Romina. Nakaparada ang van sa gilid ng kalsada, bahagyang nakatagilid na para bang nahuli sa paggalaw. Madilim ang mga bintana, pero sa loob, gumuhit si Natalia ng isang figura, isang tao. Marahang yumuko si Romina, halos pabulong ang tinig. "Anak, sino yan?" Hindi tumingin si Natalia, hindi siya nagsalita, ngunit kinuha niya ang kulay pulang Crayola at dahan-dahang pinintahan ang manggas ng figura ng malalim na pula, ang parehong kulay na ginamit niya para sa pilat sa mga naunang guhit. Napigil ang paghinga ni Romina, dumating si Detective Herrera makalipas ang isang oras. Tahimik niyang pinag-aralan ang guhit habang si Natalia ay nakaupo sa sahig malapit kay Kimbo, bahagyang nakatalikod. Hindi siya lumahok sa usapan, pero hindi rin siya umalis. Isang van, bulong ni Herrera, hinahagod ang guhit gamit ang isang daliri. Nakatikom ang kanyang panga. Maaaring ito na ang lead na matagal na nating hinihintay. "Paano natin ito magagamit?" tanong ni Romina, pausang tinig. Kung naaalala niya ang pilat at ang van, sagot niya, ibig sabihin, hindi lang ito basta-basta manunood. Isa itong taong nakita na niya dati, malamang isa sa mga nandoon noong gabing iyon. Lumamig ang paligid sa bigat ng kanyang sinabi. Naramdaman ni Romina ang paninikip ng tiyan. Lumapit pa si Herrera. May kaso noong nakaraang taon sa kabilang bahagi ng estado. Ganitong-ganito, isang lalaki nasa van, may batang babae na nawala mula mismo sa kanilang bakuran. Walang sirang kandado, walang bakas. Nahanap ba nila? Tanong ni Romina, halos hindi niya mabigkas. Hindi sumagot si Herrera. Wala nang kailangang sabihin. Ang itsura ng kanyang mukha ay sapat na. Hinimas niya ang kanyang panga, kita ang bigat sa kanyang loob. Kailangan pa natin ng higit pa, simula pa lang itong guhit. Hindi ito sapat para kumilos. Tumingin si Romina sa kanyang anak. Paano kung wala na siyang kayang ibigay pa? Tahimik si Herrera ng matagal. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, may naibigay na siya. Gabing yon, halos hindi nakatulog si Romina. Paikot-ikot sa kanyang isipan ang mga imahe, ang van, ang pilat, ang aninong nakatayo sa labas ng bintana. Pinakinggan niya ang bawat tunog, alerto sa bawat kaluskos ng sahig o dampi ng hangin sa bintana. Pero sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Alam na niya ngayon, ang taong iyon ay hindi lang basta estranghero. May connection ito kay Natalia. Nandoon na ito noon at ngayon bumalik siya. Kinabukasan, may bagong guhit sa ibabaw ng mesa. Maayos itong inilapag sa tabi ng hindi nagalaw na almusal ni Natalia. Nanginig ang kamay ni Romina habang pinupulot ito. Iba ang guhit na ito, hindi bahay, hindi bakuran, ito ang loob ng van. Nandoon si Kimbo sa tabi ni Natalia muli, pero ngayon nasa loob sila ng sasakyan. Kumpleto ang detalye, dashboard, upuan, madilim na ilaw, lahat ay malinaw na nakaguhit. Nanikip ang dibdib ni Romina. Pinatunayan nito ang kinatatakutan niya. Hindi lang nakita ni Natalia ang van mula sa labas. Nandoon siya sa loob nito.
Ilang minuto pa dumating si Herrera. Tinawagan siya agad ni Romina nang makita ang guhit. Ipinatong ni Herrera ang larawan sa mesa, marahang hinahaplos ang mga linya. Napapikit ang kanyang mga mata, sumeryoso ang tingin. Mas marami siyang naaalala kaysa sa pinapakita niya. Mahina niyang sabi, hindi ito panaginip, detalyado ito. Ang ayos ng mga upuan, ang tint sa mga bintana, kilala niya ang van na to. Nanginginig ang boses ni Romina. Ano ang gagawin natin? Umupo si Herrera, bumuntong hininga. Hahanapin natin ang van na yon. At nagsimula agad ang paghahanap. Nagpadala si Herrera ng alerto sa lahat ng istasyon para sa mga van na tumutugma sa deskripsyon. Madilim ang kulay, maaaring may tinted na bintana. Sinuri niya ang mga lumang kaso, naghahanap ng kahalintulad na ulat. Pinanood siya ni Romina mula sa kabilang bahagi ng kwarto habang unti-unting bumabalot sa kanya ang matinding kaba. Tahimik lang si Natalia sa gitna ng lahat, nakaupo sa sahig, hawak-hawak ang balahibo ni Kimbo, nakatalikod sa lahat. Hindi siya nagsalita, hindi rin nagpakita ng reaksyon, pero alam ni Romina, nakikinig siya, lagi siyang nakikinig. Isa na namang gabi nang hindi mapakali, nakalak ang buong bahay, mahigpit ang mga kurtina, pero naroroon pa rin ang pakiramdam na may nanonood. Umuugong ang hangin sa labas, sumasayaw ang mga sanga sa bintana, at bawat tunog ay may dalang banta. Lampas hating gabi, biglang nag-angat ng ulo si Kimbo. Alerto siya agad, nakataas ang mga tainga, naninigas ang katawan. Napabangon si Romina, kumakabog ang dibdib. Narinig niya rin ito, banayad na kaluskos sa labas. Mga yabag, may gumagalaw sa graba. Umungol si Kimbo, mababa, matindi, puno ng babala. Kinuha ni Romina ang kanyang telepono at sa kabila ng takot, steady ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ang security camera app, bumibilis ang tibok ng puso. At nandoon, sa screen, isang figura gumagalaw sa gilid ng bakod. Hindi na ito nanonood ngayon. Umalis na ito, puno ang silid ng korte. Bawat upuan ay okupado at ang mababang bulungan ng mga tao ang pumuno sa hangin. Mula sa iba't ibang panig ay dumagsa ang mga tao, hinatak ng kasong yumanig sa kanilang tahimik na bayan at lumaganap pa sa labas nito. Lahat gustong makita ang lalaking nagnakaw ng mga bata. Naupo si Romina sa unahan, katabi niya si Natalia, ang maliit na kamay nito ay nakabaon sa balahibo ni Kimbo, mahigpit ang pagkakakapit. Nasa paanan niya ang aso, alerto at hindi gumagalaw, ang mga matang maingat na nagmamasid sa paligid tulad ng lagi. Sa kabila ng aisle, nakaupo si Carl Devo kasama ang kanyang abogado. Walang ekspresyon ng mukha nito, tila kalmado ang postura. Pero nakita ni Romina ang mga bitak, ang bahagyang panginginig ng panga, ang paninigas ng mga daliri. Nangangamba siya, alam niyang palapit na ang wakas. Tumayo si Jenna Collins, ang taga-usig, upang simulan ang kanyang pambungad na pahayag. Tiyak ang kanyang pananalita, puno ng kumpiyansa. Mahinahon, ngunit matatag ang kanyang boses habang inilalatag niya ang mga ginawa ni Devo, ang buwan ng paniniktik, ang planong kalkulado, ang gabing dinukot niya si Emma Sullivan at ang pagbabalik niya upang tiyaking hindi na makapagsasalita si Natalia. Nang banggitin ang pangalan ni Emma, hindi napigilan ng mga magulang nito. Nakaupo ilang hilera sa likod ni na Romina ang maiyak. Hindi naroon si Emma, sinabi ng mga doktor na hindi pa siya handa. Ngunit naitala ang kanyang testimonya, isang nakapangingilabot na paglalarawan ng malamig na semento, mamasamasang hangin at mga bulong ng pananakot sa dilim. Sumunod si Michael Graves, abogado ni Devo, nakasuot ng mapusyaw na abuhing suit. Sinubukan niyang paliitin ang bigat ng kaso.
Sinabi niyang malabo ang video, hindi sapat na ebidensya. Tinawanan niya ang mga guhit ni Natalia. Tinawag itong imahinasyon lamang ng isang bata. Pati alaala ni Emma ay kinuwestiyon dahil sa trauma raw hindi siya maaasahan. Pero hindi natakot si Romina. Nakita na niya ang katotohanan sa mukha ni Devo noong araw na natagpuan nila si Emma, ang takot, ang pagbabago ng tingin. Alam niyang huli na siya. Mabilis ang daloy ng paglilitis. Isa-isang sumaksi ang mga pulis, si Detective Herrera at isang forensic expert na nagpatunay ng DNA ni Devo sa mga kadena. Araw-araw, dumadami ang ebidensya. At dumating ang oras ni Natalia, nagbago ang enerhiya sa loob ng korte, tumahimik ang lahat. Inalalayan ni Romina ang kanyang anak patungo sa stand. Hindi kailanman binitawan ni Natalia si Kimbo. Pinayagan ng huwes, isang matandang may mabait na mukha, na manatili ang aso sa tabi niya. Naiintindihan ng lahat, hindi lang alaga si Kimbo, siya ang lakas ni Natalia. Lumapit si Jenna, mahinahon ng tono. Natalia, alam mo ba kung bakit tayo narito ngayon? Hindi sumagot si Natalia, ngunit tumango siya. Tumingin ang kanyang mga mata patungo sa lalaking nasa mesa ng depensa. Nagpatuloy si Jenna. Nakita mo na ba ang lalaking ito dati? Walang salita, isang kamay lamang dahan-dahang iniangat. Itinuro ni Natalia si Carl Devo. Umingay ang korte, may mga bulungan at biglang hinga mula sa mga manonood. Mabilis na tumayo ang abogado ni Devo. Objeksyon! Nakita na ng bata ang larawan ng aking kliyente bago pa ang paglilitis. Hindi maasahan ang kanyang pagkilala. Itinaas ng huwes ang kamay. Objection overruled, mahinahong sabi nito. Ipagpatuloy mo, Ginong Collins. Bahagyang yumuko si Jenna, mahinahon pa rin. Natalia, kinausap ka ba ng lalaking ito? Mahabang katahimikan. Hindi gumalaw si Natalia, mababaw ang paghinga, nakabaon ang kamay sa balahibo ni Kimbo. Tapos bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Halos hindi makita, napansin agad ni Kimbo. Umangat ang tainga niya, tumigas ang katawan sa ilalim ng palad ni Romina. Isang mababa, malalim na ungol ang lumabas sa kanyang dibdib. Hindi galit, pero malinaw. Isang tanda ng pagkilala. Tumigil ang lahat. Sa kabilang dako ng silid na nigas si Carl Devo. Nanggigil ang kanyang mga kamay. Ang dati walang ekspresyong mukha ay hindi na maitago ang tensyon. Lumakas ang ungol ni Kimbo, hindi paghula, alam niya. Bumaling si Jenna sa huwes. Your Honor, nais ko pong muling tawagin si Detective Herrera sa stand. Pumasok si Herrera, kalmado at mahinahon gaya ng dati. Detective, tanong ni Jenna, nakasalamuha na ba ng asong ito ang akusado bago ngayon? Umiling si Herrera, hindi pa po sa pagkakaalam ko. Paano mo ipapaliwanag ang reaksyong ito? Tumingin si Herrera kay Kimbo na hindi inaalis ang tingin kay Devo. Dahil hindi nakakalimot ang mga aso, sagot niya ng diretsyo. May dumaloy na kaba sa buong korte. Humarap si Jenna kay Devo. Mr. Devo, may maipapaliwanag ka ba kung bakit nakikilala ka ng asong ito? Hindi siya sumagot. May ibinulong ang kanyang abogado, mabilis at mariin, ngunit nakatitig lang si Devo sa harap. Nakapirmi ang panga, namumutla ang mga daliri. Alam na niya at alam na rin ng lahat. Kinabukasan nagbago siya ng plea. Guilty. Hindi sumabog ang korte sa ingay, ngunit sa damdamin, luwag, lungkot, pagsasara. Tahimik na nakaupo si Romina. Maingat na tumabi si Kimbo sa kanyang binti. At doon huminga ng malalim si Natalia at bumulong. Salamat. Ito ang unang salita niya sa loob ng maraming buwan. Lumabo ang mga araw matapos ang paglilitis. Gaya ng ibang maliit na bayan, mabilis din silang nakausad. Pero dala pa rin ni Romina ang bigat ng lahat ng nangyari. Iba na ang pakiramdam sa bahay, hindi na parang lugar ng multo, kundi isang tahanang dahan-dahang naghihilom. Ang katahimikan ay hindi na puno ng takot. Tahimik ito sa isang bagong paraan, ang uri ng katahimikang dumarating matapos ang bagyo. Hinatulan si Carl Devo ng habambuhay na pagkakabilanggo, walang posibilidad ng parol.
Paulit-ulit sa isip ni Romina ang huling sandali sa korte, ang pagbagsak ng balikat ni Devo nang marinig ang hatol at ang maikling tingin niya kay Natalia bago siya inalis ng mga gwardya. Tapos na. Pero isang bahagi ni Romina ang hindi pa rin lubos na makabitaw. Nagsalita si Natalia sa korte, isang bulong, mahina pero totoo. Mula noon, hinintay ni Romina ang pagbabalik ng tinig ng anak. Ngunit hindi pa ito bumalik. Mas ligtas na ang bahay ngayon. Pinalitan ang mga kandado, nagdagdag ng mga kamera at ang mga bintana ay hindi na kinatatakutan. Hindi na dinidikit ni Natalia ang sarili sa salamin. Hindi na siya naghihintay sa dilim. Pero tahimik pa rin siya. Sa halip palagi siyang malapit kay Kimbo. Hindi siya iniiwan nito. Araw-araw, pinapakain niya ito, inaalagan, binubrush ang balahibo. Niyayakap niya ito sa sofa, nakapikit, humihinga ng malalim. Nagbago na rin ang kanyang mga guhit. Mula sa mga aninong may takot, naging puno ng kulay at liwanag. Ang huli niyang iginuhit, nakaipit sa ref, ay larawan nila ni Kimbo, nakangiti. Hinawakan ni Romina ang larawang iyon sa puso niya. Hindi tuluyang nawala ang mga bangungot, pero bihira na. Minsan pa ring nagigising si Natalia, nanginginig, kumakapit kay Kimbo. Pero hindi na siya kinakain ng takot. Hindi na siya natutulala kapag may nag-doorbell. Hindi na siya natatakot kapag umaalis si Romina sa silid. Unti-unti na siyang bumabalik. Isang tahimik na gabi, nakaupo si Romina sa porch, may hawak na tasa ng tsaa. Pinapanood si Natalia sa bakuran. Pinapalamlam ng takip-silim ang langit, rosas, ginto, kahel. Nakaupo si Natalia sa damuhan, nakatawang pinapanood si Kimbo na gumugulong sa likod. Masigla ang buntot. Payapa ang sandali, pinakapayapa sa matagal na panahon. At narinig ni Romina ito, isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Tawa, mahina, banayad. Totoo, napatayo si Romina, kumakabog ang puso. Tumutawa si Natalia, hindi malakas, hindi tulad ng dati, pero naroon ito. At sa pinakakalmadong tinig bumulong siya kay Kimbo. Good boy! Napatigil si Romina. Totoo iyon. Hindi imahinasyon. Muling nagsalita si Natalia. Tumayo si Kimbo at kumaway ang buntot, nakatitig sa kanya. Inabot siya ni Natalia, marahang hinaplos ang balahibo nito. Pagkatapos ay tumingin siya pataas at nagtagpo ang kanilang mga mata ni Romina. May dumaloy sa pagitan nila, pagkakaintindihan, paghilom. Tumayo si Natalia at lumakad papunta sa porch. Pagdating niya, sandaling tumigil at binigkas, mahina, halos bulong. Namiss kita! Napaluhod si Romina, nakabukas ang mga braso, nang gigilid ang luha. Namiss din kita, anak, pabulong niyang sagot, niyakap ang kanyang anak ng buong puso. At nandoon na ito, nabunutan ng tinik. Nabasag ang katahimikan, bumalik ang kanyang anak, marami pang tatahakin, may mga alaala, mga takot na susulpot, pero ngayon sabay na nilang haharapin ang lahat dahil nahanap muli ni Natalia ang kanyang boses. At sa pagkakataong ito, hinding-hindi na niya ito bibitawan. Kung naantig ka ng kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makapangyarihang kwento. Pindutin ang like, ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ito at bisitahin ang aming channel para sa iba pa. Maraming salamat sa panonood.